Okay, so memory address. So, diba explain ko yung sa reference? So, yung memory address. So, paano natin ma ipiprint yung memory address? So, yung memory address, diba kapag nag-create tayo ng variable, i-store niya to sa computer natin. So, saan sa computer, diba? O pag nira natin to, ito, hexadecimal to. So, na-stored to sa computer natin. So, ito yung paano ipiprint yung memory address. Gagamitin nyo itong and yung variable. Ipiprint niya yung address. So, itong address na to, ito yung una natin para sa PUD. Tapos, yung mail natin, may reference tayo sa PUD, diba? Pares na sila ng, ng address. So, for example, kung hindi nyo to ni-reference, ginamit nyo lang tong PUD, hindi sila pares ng address. So, bakit natin gagamitin yung memory address, pati itong reference, pati pointer sa Nexator na, but importante sila sa C++ and C kaysa sa Python and Java. Kasi pwede nyo, kung gagawa kayo ng program, di ba, dapat mabilis, hindi mabagal. Hindi sa super bilis naman, hindi naman sa super bagal. So, pwede nyo improve yung performance ng program nyo. So, ayun yung importante sa paggamit ng reference and C. Reference na nga pati pointer. So, ayun. Kung mahirap tong topic na to kasi hindi ako ganong sa C++ na master. So, ayun lang yung advice ko. So, basically, kung web developer kayo, so hindi nyo kailangan pag-aralan. Basta alam nyo lang yung ibig sabihin nyo. Kung nag-aaral lang kayo sa school, alam nyo yung ibig sabihin ng memory address, paano yung gumana yung computer. So, basically, ito lang yung recap. So, hexadecimal siya, di ba? Pero, kung kukonvert nyo ito sa binary, 0101. So, ayun. Ayun lang yung importante. Ito yung introduction ng computer. So, ayun yung pag-aaralan nyo pag pumasok sa school. So, ayun. Doon na tayo sa pointers sa next tutorial natin.